ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang dating daan, gusto ko lang pong malaman kung sino po ang founder nito at kung saan po nagsimula at kung kailan po. Yun lang po. Basahin po natin, kapatid, ang Lucas 24. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Alam po nyo, kapatid, ang katotohanan na ipinapapangaral ng Ama at ng ating Panginoong Hesus, mag-uumpisa yan sa Jerusalem. Hindi yan mag-uumpisa sa Amerika, hindi yan mag-uumpisa sa Roma, mag-uumpisa po yan sa Jerusalem. Kaya miski sa Pasyon, nakasulat yan kung kinakanta yan pag mahal na araw, magbuhat sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turuan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aralan at pinyagan nyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo aking magiging katoto. Ang liwa-liwanag niyan, mag-uumpisa yan sa Jerusalem, kapatid. Tanong nyo, yung dating daan, yung pinangangaral ko, yung iglesia ng Diyos, saan ba nag-umpisa yun? Nag-umpisa po yan sa Jerusalem. Nakarating sa ating bansa sa pamamagitan ng Biblia. Pakinggan nyo sa isang talata ng Isaiah, 42:4. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ang mga pulo ang wika ay maghihintay ng kanyang kautusan. Kaya po nakarating yan sa Pilipinas, kapatid. Pero galing yan sa Jerusalem. Paano nakarating? Hindi naman nakapunta rito mga apostol. Meron po kasi tayong Biblia. Ang Biblia po ang pangangaral ng Panginoon Kristo at mga apostol. Isinulat po nila yan, kaya nakarating dito. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica, sa Kapitulo 2, ay ganito ang ating mababasa sa versikulo 14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos po kung tumawag ng tao sa pamamagitan ng ebanghelyo, sabi ni Pablo, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Kahit yung nasa malayo,
kung makakapakinig ng Ebanghelyo, matatawag din ng Diyos. 2:39 ng Gawa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kaya kahit yung nasa malayo, kagaya natin, napakalayo na natin sa Jerusalem, nag-umpisa yung pangangaral ni Kristo sa Jerusalem, malayo na tayo, pero nakarating dito. Kasi sa pamamagitan ng Ebanghelyo, makakatawag ang Diyos pati sa mga malalayong lugar. Kaya nakarating sa atin yan Basahin natin. Sa Thessalonica 2. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ayun. Nakapangangaral ang mga apostol, pati sa pamamagitan ng sulat. Kaya hanggang Pilipinas, nakakapangaral ang mga apostol. Tanong nyo, sino ang founder nito? Ang Panginoon po, nag-umpisa nga ito sa Jerusalem Wala naman po kaming binago, wala naman kaming itinayong sarili namin. Hindi kami nagtayo ng aming sariling aral. Ang amin pong ipinangangaral yung nasa Biblia lang. Kayo naman ang saksi, lahat ng tanong nyo galing sa Biblia ang sagot. Ayan. Kaya ito po, sa tanong nyo, saan nag-umpisa? Sa Jerusalem. Anong pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos. Yun po ang nasa Biblia. Yun po'y hindi ko itinayo, ipinangangaral ko po ngayon yun. Kumbaga, itinutuloy ko yung inumpisa ang ipangaral ng mga apostol. Yun po ang sagot sa inyong tanong, kapatid. Marami pong salamat. Po, kung kailan nag-start ang dating daan at bakit dating daan? Nag-start ito kasing dating daan, hindi naman ito yung aming organization Yung doon dating daan, yan, pamagat ng programa ko sa television at saka sa radyo, nag-start noong 1980. Programa po yun sa radyo at sa television. Isang programa kung saan nag-i-expose ako ng mga bagay-bagay sa pananampalataya, pinupuna ko yung mga mali ng iba-ibang mga relihiyon, tapos merong question and answer portion, itanong mo kay Soriano, which has been going on for the last 25 years sa Pilipinas. Pero ngayon, nasa third year na kami ng broadcast worldwide sa internet, nasa second year na kami ng broadcast sa satellite, direct to home sa USA and Canada, sa magitan ng facilities ng Globecast at saka ng Mabuhay Satellite, napapanood po tayo sa buong mundo sa magitan ng internet. Ang ating pong programa, ang dating daan, The Old Path, napapanood 24 hours a day, 7 days a week. Wala pong holiday. Sa aming kagustuhan na ito'y maibalita sa mas maraming mga tao. Bukod doon, namamasyal pa po ako sa iba't ibang mga lugar to visit our members firstly, tapos para makakumbinsi ng mga tao na malapit na wakas, we have to be very cautious and very particular about the coming end. Dapat maghanda tayo. Yun po, doon namin hinihikayat ang tao. Kasi it concerns our soul. Kaluluwa ho pinag-uusapan dito, di mo pwedeng ipagkatiwala yung kaluluwa mo kahit si kanino. Dapat magtiwala ka sa Diyos lang pagdating sa kaluluwa, pero sa tao, mahirap pong magtiwala. Kailangan yung salita ng Diyos ang pagtiwalaan. 146 stress ng awit. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng mga tao na walang pagsaklolo. Tanyo? Sabi ng Biblia, huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Kung nagtitiwala ka sa tao, sa pastor mo, wala naman sa Biblia, balik ta rin ang payong. Sa Biblia ba yun? Wala naman Hindi balik ko nasa Biblia Pero wala naman. Balik ta rin ang payong. Salita lang ng pastor mo, naniwala ka. Anong sabi ng Diyos? 17:5 ng Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagdating po sa relihiyon, ang pinagtitiwalaan mong tao, ganito ang sabi ng Panginoon.
sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang kanyang puso'y humihiwalay sa Panginoon. Yeah. Kailan nag-umpisa at saka bakit dating daan? To emphasize na ngayon maraming bagong daan ginawa ng mga pastor. Dapat doon tayo bumalik sa dati, yung ginawa ng Diyos sa 6:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan naroon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yun. Saan ang utos ng Diyos? Ipagtanong yung mga dating landas. Nandun yung mabuting daan. Doon kayo lumakad, sabi ng Diyos. Eh, meron matigas ang ulo. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayaw namin. Ayan. Eh, bahala ka. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Basta't ibabalita ko, may dating daan. Yung sa Diyos, yun ang dati. The former things, the former ways, the old path, yun ang hanapin mo, doon ka lumakad. Nasa Diyos yun, nasa Biblia. Yun po. Ano po ba ang mga batayan nyo na kayo yung tunay at tama na dapat aniban at hindi ang ibang sekta o reliyon? Isa lang ang batayan, kapatid. Ang batayan lang yung nasa 7:17 ng Juan. Pakibasa, Sis Luz. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Alin daw ang makikilala, Sis Luz, kung Yung- gusto mo sumunod sa Diyos? Yun pong turo o aral ang makikilala. Kung Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. bakit? Yung ba nagsasalita sa sarili, ano bang ginagawa nun? Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Alin ang totoo, Sis Luz? Yung nagsasalitang hindi mula sa sarili, di ba? Opo. Kaya makikilala mo, kapatid, ang reliyon kung totoo. Ikaw mismo makikilala mo kung totoo kami kung hindi. Saan? Sa turo. Ang turo dapat galing sa Diyos, hindi galing sa sarili. Eh nakikita mo naman, ang sagot ko sa'yo nasa Biblia eh. Wala naman ako sinagot na galing sa dyaryo o galing sa balutan ng tinapa o itinuro ako sa mga kapatid namin na inimbento ko. Wala kaming limbo, wala kaming purgatorio dahil wala sa Biblia. Ang nagsasalita sa sarili niyang paraan, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang mali. Bakit? Makikilala sa turo kung nagsasalitang mula sa Diyos o nagsasalitang mula sa sarili. Alam mo, maglibot ka sa buong mundo, baka sa Pilipinas ka palang nakapunta, kapatid, pero libutin mo ang buong Pilipinas at libutin mo rin ang buong mundo kung makakapag-abroad ka. Maghanap ka ng samahang ang sinasabi, laging binabasa sa Biblia, iisa yon, kapatid. Sa turo yan makikita. Yung aral, hindi galing sa amin, galing sa Diyos. Ano po ang katiyakan ng kaligtasan ng iglesia ang itinatag ninyo? Pwede po bang malaman sa inyo ngayon kung anong katiyakan ng kaligtasan? Pagka isang... Wala po akong itinatatag na iglesia, kapatid. Ang tanong ng kapatid, ito ba raw itinatag ko iglesia, anong kasiguraduhan ng kaligtasan? Wala po akong itinatatag. Ipinangangaral ko yung iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano po ang kasiguraduhan ng kaligtasan nun? Yung aral. Dahil hindi naman ho akin yun eh. Nasa Biblia yun eh. Basahin natin ang 15:1-2 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Yan po ang kasiguraduhan, yung aral ng mga apostol. Sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, ligtas kayo
Kung iingatan nyo yung salitang pinangaral ko sa inyo, yan po tinuturo ko, wala naman akong sariling turo eh. Binabasa ko lang sa turo ng mga apostol, kaya nakakatiyak po ang susunod na ang sinusunod nila hindi ako. Ang sinusunod nila, yung nababasa sa Biblia. At yun ang kasiguraduhan nyo, sapagkat yun ang aral ng Diyos, hindi po akin yun. Nakasulat yun bago pa ako ipinanganak. Maraming salamat po, brother. Tanong ko lang po, is there one true religion? And if there is, what are the rewards of being a believer in this religion? Of course, there is. The Bible tells us of one true religion. You see, religion is written in the Greek scriptures as threskia. Religion is equivalent to the Greek word threskia. Let us put that on our screen. Threskia means ceremonial observance, religion, or worshiping. That is the meaning of threskia in the Greek Bible. Merong maraming kahulugan yung word religion. There are so many meaning, but it goes down to worship. True religion is true worship. There is one true worship, and that is the worship that is taught by God in the Scriptures. In fact, our Lord Jesus Christ said, we must worship the Father in His Spirit and in truth. No? There is one worship, true worship in the Bible. It embodies the one true religion of the Bible. Now, religion practically, literally means religion from the word religio. Re means again. Ligio means to tie. So, religion means to tie again. There must be a tying again. What is that tie? The tie that binds us to God. Because mankind have turned their faces from God, we have to be reconciled to God. We have to turn to God again. Let us go back to God. That is the essence of the word religion. Re meaning again, and ligio meaning to tie. Religare means also the same thing. Pagbabalik loob sa Diyos, religare. The word in Latin, religare, religio, religion in English, and threskia in Greek means to worship God again, to be back to God again, and to obey God again, because our forefathers have transgressed God's law, beginning from the time of Adam and Eve. Now, is there one true religion in the Bible? There is. Meron po. Yun ang itinuro ng mga apostol. At ipinractice nila yon sa Church of God. Doon po nagturo ang mga apostol. Let us put that on screen. In the book of 2 Corinthians 1:1, it says, and we read, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth. you see, they are teaching, Apostle Paul and Timothy are teaching unto the church of God. That is the only church that is in the Bible where the apostles are teaching the truth about the gospel. The church is the one church that was purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Let us read. Acts 20:28 says, Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. you see, it is the church of God that is written in the Bible, where the true religion is being taught by the apostles, and they are practicing the true religion. So, the true worship, the true way of serving God is in the church of God. Yun po ang nasa iglesia ng Diyos. There is one. Surely there is one. Because the Bible tells us, Do you claim to be the restored church of God? If so, on what biblical basis? We do not believe so. Restored church? Is there such a thing in the Bible as a restored church? Why will the church be restored? The church was never destroyed.
Let us read Matthew 16:18, Sister Luz. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The church is an institution that is indestructible. Is there any verse in the Bible that will tell you that the church fell? There is a verse that guarantees the durability of the church as an institution. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Meaning, it cannot be destroyed by any power on earth. The church will continue to exist because it is an indestructible institution founded by the great Savior, the Lord Jesus Christ, established by God, the Almighty One, and it shall continue until in the end of the world, according to the Bible. It may not be in America, but it is existing. It may not be in the Philippines before the 1930s, but it is existing. It may not be in all parts of the world, but it do exist. Maybe you will ask, where? I do not know. The exact position of the church or the exact location where the people of God are, but the Bible tells us that even 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. There is a church when there is Christ together with 2 or 3 believers. They may not be popular, but they do exist. That is my belief. I do not believe that the church has to be restored or to be reconstructed because it fell. It is a fallacy that the church was destroyed. They use the term nalipol. There was no one left. They all were destroyed or nalipol. But let us put it biblically. Totoo ba yung sinasabi na nalipol lahat? They were all destroyed? Or they come into destruction? Let us read in the book of John, chapter 10, verse 28 and 29. It says, And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Pakibasa mo sa Tagalog. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. In English it says, I give unto them eternal life, and they shall never perish. Hindi sila kailanman malilipol. Sa Bisaya, ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug sila, dili na gayud mawala. Ug wala bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Dili sila gayud mawala. Ayon. Hindi sila malilipol. They shall never perish. That is the assurance of the Lord Jesus Christ. Now here comes saying, ang iglesia, walang natira, so it needs to be restored or reconstructed. They believe that it is a restoration of the church that had, according to them, had vanished away. But I do not believe so. The Bible tells us that there is a guarantee in the establishment of the church. The gates of hell shall not prevail against it. If there are those who fell into apostasy, it is not the church that fell into apostasy. Some members fell into apostasy. Let us read 1 Timothy chapter 4, verses 1 up to 3. Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith. Who will depart from the faith, Sister Luz? Some shall depart from the faith, Continue. giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Oh, it is not the church that will fall into apostasy. Some. When you say some, it is not the church. Some.
Not all. The church will remain steadfast in faith. The church as an institution will be there. It is preserved. It's confined within the power of the Word of God. The church is always there. Where it is it in Germany or in the United States or in the Middle East? Nobody can pinpoint that. Because the Bible tells us that wherever there are 2 or 3 that congregates together in the name of the Lord Jesus Christ, it is a valid congregation. I am in the midst of them, according to the Bible. Even if there are only 2 or 3, even if it is only a team of a husband and a wife and a child, the church does exist, according to the Bible. So, the idea, as you ask us, do you also believe that your church or your group is the restoration? I do not believe so. I do not believe so because I believe that the church continues to exist. Even if people may die, the church continues to exist. Abraham died, Isaac died, and Jacob died, but in the eyes of God, they are not dead. 22:32 of the book of Matthew, it says, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. I'm the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. When he said that first to Moses, when he is calling Moses on the wilderness of Sinai, he introduced himself to Moses as, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. I am the God of your fathers, he said. That time that Moses was alive, Abraham was already dead. Isaac and Jacob was already dead. And when the Lord Jesus Christ repeated that utterance from the Lord God, they were all dead. But according to the verse, God of the Bible is not a God of the dead, but of the living. So, for God, they exist. They are not dead. So the church exists. Even though the Apostle Paul is dead physically, the apostles are dead, the first century Christians are dead, the church is not to be restored. It exists. It does exist. And we have received that church through the Bible, to the teachings of the Lord Jesus Christ. So we do not claim to be a restoration of the church in the Bible, but our claim is that we affiliated ourselves to that church. Let us read the verse. 3:6 of the book of Ephesians says, That the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. It is by the gospel that we will be partakers of the promise, that we will be a part of the same body. Is there a body? There is, Brother Eli. How can you be fellow heirs? How can you be partakers of the promise in the same body if that body is not existing anymore? It does exist. You just have to join the same body, and it is by the gospel. Remember the verse, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. I hope my English can be understood. I was not born with an English tongue, but I rely on the Spirit of God and in the Bible in expressing what is the truth when I read the verses of the Bible. And it is very clear. Although I am not a master of the English language, Gentiles like us should not say that we are the restoration of the church. After all, nothing is to be restored because nothing was destroyed. Now, Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of the promise in Christ by the gospel. So by the gospel, by the teachings of the Lord Jesus Christ, again by the gospel, you do not just believe that the Lord Jesus Christ died and rose again from the dead. It is complete gospel already. No. By the gospel, by all the teachings, by the examples laid down in their lives by the first century Christians, we can be partakers of the promise. We can be members of the same body. And that is through the gospel. If we accept all the teachings of the Lord Jesus Christ, the belief, the instructions,
Everything. That is why the Bible is here. God willed it to reach our times, although it suffered so many persecutions, because the intent of God is for us to know the entire truth of the gospel. Let us read 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. It says, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. you see, unto all good works, unto all good information, unto all good teachings, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. From where all those good works will come, all scriptures that are inspired of God is profitable for doctrine, for reproof. That is my answer to your question, brother. Thank you. Ang aking itatanong ay minsan ang naitanong sa akin at gusto ko lamang pong itanong sa inyo upang mabigyan ng pamantayan ang aking naisagot. Mula sa isang mangaral na aaminin ko, marami na rin akong natutunan mula sa inyo. Brother Eli, sa inyong gawain sa pagpapaturo, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos upang makapagpaligtas ng mga kaluluwa at sa pagsunod ninyo sa kautusan ng ating Panginoon. Gusto ko lamang pong itanong, kayo po ba ay nakasisiguro na kayo ay maliligtas? Ang tanong kong po ito ay magkakaroon ng follow-up question. Kapatid, sa panahon ngayon, yung makasiguro tayo, isang bagay na iba yon kaysa sa sumasampalataya tayo. Alam mo, ang pananampalataya ko, may awa ang Diyos at may katwiran. Kung halimbawa, hindi ako naging dapat sa Diyos sa katwiran, siguro magiging dapat ako sa awa ng Diyos eh. Maliligtas ako pag naawa ang Diyos sa akin. Alam mo kung bakit? Nakakita ako ng mga pruweba na ginamit ako ng Diyos sa maraming tao. Mga taong magpapakamatay na, pamilyang wasak na, mag-asawang maghihiwalay na, magbabarilan na, nakapakinig, nagbalik loob, nabuo ang pamilya, mga drug addict, nagbagong buhayan. Siguro, kung ginamit ako ng Diyos sa mga taong yan, sa pamamagitan ng pangangaral ko, naging dapat sila sa Diyos, hindi ba kaya pwedeng maawa ang Diyos sa akin para ako maging dapat? Pero alam mo, yung sinasabi mong makakasiguro, sasabihin ko, sigurado ako, parang kapalaluan kasi yun eh. Basahin natin ang Filipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ayon, si San Pablo mismo, dakilang apostol ni Kristo yan, sabi niya, hindi ko pa inaaring inabot, sabi niya. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ayon, nagtutumulin siya. Ibig sabihin, he is making or trying to utilize every opportunity and effort para makarating siya dun sa hangganan. Kumbaga may hangganan eh. May, kumbaga sa naghahabulan, may finish line. Para masabi mong sigurado nang ako ang champion o ako ang nanalo sa marathon, pag yung finish line narating mo na o kaya yung ribbon napatid mo na. Eh kasi hanggang hindi ka pa nakakarating doon sa finish line, sasabihin mo sigurado ka na. Malay ko kung bukas makalawa, makagawa ako ng maling malaki sa harap ng Diyos. Pakinggan mo ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan
pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amon, sabi ni Pablo, kapatid, nung buhay pa siya at malakas pa siya, sinusupil ko ang aking sarili, ang aking katawan, hinahampas ko. Baka pagkapangaral ko sa iba, ako rin naman na itakwil. Kasi habang ikaw ay bata pa, malakas pa, may mga tukso ng laman, may mga kalayawan, baka madala ka pa eh. Kaya sabi niya, sinahampas ko ang katawan ko, sinusupil ko, baka pagkapangaral ko sa iba, ako naman ang itakwil. Pero nung matanda na siya, sinabi ni San Pablo, sabi niya na mula ngayon natataan sa akin ang putong ng katwiran. Kasi nasa finish line na siya. Wala pa naman ako sa finish line, kapatid, no? Pakiramdam ko, hindi pa naman ako masyadong matandang-matanda para halimbawa hindi na ako matuksong gumawa ng masama, no? Kaya hindi ko pwedeng sabihin sigurado na ako. Bagaman meron akong pananalig na maaari akong maligtas at maaaring kaawaan ng Diyos ang kaluluwa ko dahil sa nagawa ko sa aking kapwa, maaaring gantihin ako ng Diyos. Ayoko nung sabihin sigurado parang pagpapalalo yun kapatid. Paano po malaman ng isang tao na siya po ay ligtas? Brother Eli, yun po ang tanong niya. Paano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas? Opo. Alam nyo, ang kaligtasan kasi may batayan. Meron po yung mga dapat na pagbatayan sa aklat ng Diyos o sa Biblia. Ang kaligtasan po yung pagsunod, pagtalima sa aral ng Ebanghelyo. Gaya po ng ating mababasa sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi sa talata. Lagay natin sa screen. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayun. Ang ebanghelyo, yan batayan ng kaligtasan, pero merong sinasabing kondisyon. Sa pamamagitan ng wika nito, sabi ni Pablo, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So, nasa pag-iingat po yan ng tao. Ang pagsunod, ang pagtupad dun sa sinasabi ng ebanghelyo, nandun po ang kaligtasan. Hindi po kagaya na basta tinanggap mo si Jesus, kahit ano pa mangyari, ligtas ka na. Habang panahon ka ng ligtas, once saved, always saved. Yan po ay maling paniniwala. Nangangailangan tayo ng pagsunod, pag-iingat sa pagsunod. Pagka nawala po kasi yung pag-iingat, ay maaaring maiwala natin yung kaloob na kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa aklat naman po ng Juan. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yan po ang sinasabi. Maliwanag po dyan, pinag-iingat po ng Diyos o pinag-iingat ni San Juan ang mga kapatid upang huwag ang wika ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Ayun, kasi maiwawala mo yun Sister Luz. Opo. Sabi nila, hindi na raw nawawala yung kaligtasan pag natanggap mo na. Hindi ko matanggap ng konsyensya na ang isang Kristiyano po pwedeng pumatay, po pwedeng mag-drugs, tapos ligtas pa rin. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Ang ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayun. So, ang kaligtasan, dependent sa ebanghelyo at sa pag-iingat noong sumusunod sa ebanghelyo, Sister Luz. Yun nga po, Brother Eli. Hindi basta tinanggap mo lang si Kristo, ligtas ka na agad. Hindi ganon. You have to undergo a process whereby you have to be very careful in doing or following the will of God and of our Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi sa kasulatan. At yan hindi naman yan sa isang talata lang ng Biblia makikita. Sa maraming talata ng Biblia, makikita mo talagang
Ang Kristiyano, para maligtas, nangangailangang mag-ingat. Laging sumusunod. Hindi ang pagsunod ay isang araw tapos na, hindi ganon. Gaya ni San Pablo, siya mangangaral na siya, apostol na siya, pero nag-iingat pa rin siya Pakinggan nyo sa unang Korinto 9:27. Ito po ang sabi ni San Pablo, "Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil." Nakita mo yan, Sister Luz? Opo. Mangangaral na yan pero hinahampas ko ang aking katawan, sinusupil ko ang aking sarili. Baka pagkapangaral ko sa iba sa anumang paraan, ay ako rin ay itakwil. So may possibility, itakwil siya kahit siya mangangaral pa, pagka hindi siya mag-iingat, kundi niya susupilin yung kanyang sarili. Kasi, alam mo, ang Kristiyano, meron self-control yan Hindi ka pwedeng kahit ano na lang, anong bagay gagawin mo Opo. Sa lahat ng paraan, ang isang Kristiyano nag-iingat, kinokontrol ang sarili niya para wag siyang makagawa ng mabibigat na paglabag. Dahil pagka gagawa ka ng mabibigat na paglabag, mawawala yung kaligtasan mo Sister Luz Kahit sabihin pa na ikaw ligtas na ika, sabi nila. Oo, hindi. Maiwawala mo yun pagka hindi ka maingat. Basahin natin ang ikalawang Korinto 13:5, kapatid na Luz. Ito po ang sinasabi, "Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na." Ayun, pwede ka pala namang itakwil Kiliwa-liwanag Kaya sabi, siyasatin nyo inyong sarili. Examine yourselves. Whether ye be in faith, prove yourselves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Malibang ikaw ay itinakwil. Nagtatakwil ang Diyos. Kahit na nasa iyo na si Kristo, pwede ka pa rin itakwil pagpabaya ka, iiwanan ka. Miski nga yung Espiritu Santo sinasabi Pagka ikaw ay reckless ka, kumbaga sa driver, reckless ka, maa-aksidente ka. Ganon din ang naglilingkod kay Kristo. Pati yung Espiritu Santo, pag reckless ka, lalayasan ka nun Aalis yun. Kaya ang panalangin ni David sa 51 Gs ng awit, pakinggan nyo mga kapatid. "Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin." Ayun, sabi, huwag mo ang wikang bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sabi niya. Opo. Iwanag dyan, kapatid na Luz, na po pwedeng bawiin ng Diyos yun. Yung kanyang espiritu sa tao. Nababawi yun Pagka ikaw halimbawa, yung espiritu napipighati sa'yo, lagi na lang ikaw masama ang ginagawa mo, lalayas yung espiritu ng Diyos sa'yo. Basahin natin yung Efeso. "At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tuloy. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala." At yan maliwanag na aalis ang espiritu sa'yo Pag nasa iyo yung kapaitan, meron kang bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, sabi ng Biblia, pagka yan nasa iyo, nagigrieve yung Holy Spirit. So sabi, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Alisin nyo sa lahat yan dahil pag nasa iyo yan, kahit ba sabihin mo may espiritu ka, aalis yan, lalaya sa iyo yan Totoo po yan, Brad Eli. Pagka ikaw at ikaw mismo, palalayasin ka ng Diyos pagka sobra ka ng wala kang takot, kahit ano na lang na masama ginagawa mo. Sabi dun sa 5 Gs ng awit, ganito nakasulat. Ang sinasabi, lagay natin sa screen. "Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang
sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Paghihimagsik sa Diyos yung pagka hindi ka tumitigil sa maling gawain, sa mga kasalanan. Sabi ng Biblia, palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang. Kaya, ganyan po kapatid. Ang kaligtasan, malalaman mo kung ligtas ka. Kung nananatili kang nag-iingat, sumusunod sa aral, doon mo lang mararamdaman o malalamang ligtas ka. Ang kaligtasan daw po'y regalo, at pagka daw po regalo, hindi daw po binabawi. Ano po? Aba, ako'y may niregaluhan ako Siyempre, hindi ko naman babawiin. Opo. Hindi niya pinahalagahan nawala Ayun. Hindi man binabawi ng nagbigayan, pero pwede mong iwala yan. Sabi nga ng mga apostol, baka maiwala ninyo ang bagay na aming pinagpapaguran. Sabi ng mga apostol. Naiwawala yan, kapatid. Ayun. Is it true that faith alone saves? It is not true. I'm sorry to say this. Faith alone cannot save people. There is no term in the scriptures as faith alone. No. But faith, the real faith in the scriptures spells out good works, not only faith. Let us read. In the book of 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 3, though I speak with the tongues of men and angels and have not charity or love. The word charity there is agape in Greek, which means love. I believe we must read the Revised Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. You see that? This is not just an ordinary kind of faith. It's a very excellent faith, according to the Apostle Paul. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, the faith that can remove mountains, that can move mountains, but have not love, according to him, I am nothing. So the notion or the belief that faith alone saves is being disputed by this one verse that I have read. If I have all faith, not a little faith, not a weak faith, not a topsy-turvy faith, not so strong faith, but all the faith, according to Paul, so that I can even remove mountains or move mountains, but I have not charity or agape or love, I am nothing. So it is not true that faith alone can save. In fact, there is no verse like that in the scriptures. I tell you, there is no verse in the scriptures that will prove that notion, faith alone. There is no such thing as alone. Faith alone. Faith must be accompanied by works. Let us read. James chapter 2, verse 22, it says, you see that faith was active along with his works, and faith was completed by works. So the completion or the perfection of faith is works. Let us read in the King James Version. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? See? It is by works that faith is made perfect. So, minus work, faith alone, for them, faith alone saves. No. Minus work, you cannot even call it faith, because faith is coupled with works. The real meaning of faith is with works, as the Apostle James said. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? There are misconceptions that faith alone can save. Faith is the primary step that you have to take in order to serve God. It is the number one thing that you have to accept, to have faith. But it doesn't end there. In 1 Corinthians chapter 13, verse 13, it says, and now abideth faith, hope, charity,
these three. But the greatest of these is charity. Let us read the Vice Standard Version. So faith, hope, love, abide. These three. But the greatest of these is love. You see? It is not even faith, which is called by the Apostle Paul as the greatest of the three essence of salvations. There are three things, important things that we have to have in our hearts and in our minds, in our service to God. Faith, hope, and love. These three must abide in us. And the greatest of this is love, not even faith. Although faith is the primary thing that we have to acquire, to believe and to have faith, but it is not complete. So the question, is it true that faith alone saves? It is not true. It is not true. It is not true. May I tell you, it is not true. It is a simple deceit or a simple fraud. It is not wise to believe that. It is not biblical because in the Bible, even have all the faith, according to Paul. But if I do not have love or charity, then I am nothing. 13:2 of the book of 1 Corinthians. That is our answer. Sa Bible po, sa Jude po, chapter 1, verse 9 po. Kasi po dito po, datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Bakit po nakipagtalo sa Arkanghel Miguel sa katawan ni Moises? Ano po ang meron doon? Hindi. Nakipagtalo yung si Arkanghel Miguel sa Diablo tungkol sa katawan ni Moises. No? Ang nagtalo, kapatid, si Arkanghel Miguel at saka yung Diablo. Ang pinagtalunan, yung katawan ni Moises. Kasi alam mo, meron kasing meron kasing mga bagay na hindi pangkaraniwan sa katawan ni Moises, kapatid. Meron kasing hindi pangkaraniwan. At itong demonyo, ang demonyo kasi gusto niya laging pagtatalo Yan ang gusto ni Satanas yung pakikipagtalo, yung gulo. Yon. Si Arkanghel Miguel, siyempre, banal na anghel yan, ay pagtatanggol niyan yung katwiran ng Diyos. Kasi alam mo, yung katawan ni Moises, nalibing yan, walang nakakaalam kung saan nalibing Kaya pinanggalingan ng pagtatalo nila nung Diablo. Basahin natin ang 34:6 ng Deuteronomy. At kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Kita mo, si Moises nung ilibing, ang Diyos ang naglibing Walang nakakaalam na tao kahit sino tungkol sa kanyang libingan. Sabi ng Biblia, no? Kaya hindi katakataka na itong Diablo makipagtalo kay Moises, kay Arkanghel Miguel tungkol sa katawan ni Moises. Kasi mahiwaga yung katawan ni Moises biro mo, nalibing, ang Diyos ang naglibing, walang nakakaalam na kahit sinong tao. Kahit alam ni Sephora yon na yung kanyang libingan, hindi naman magdadala si Sephora ng bulaklak, tsaka ng Hindi na, wala namang kwenta na kasi yun Pero talagang walang nakakaalam nung libingan ng katawan ni Moises dahil ang naglibing ang Panginoon, sabi ng Biblia. Kaya mayroong pagtatalong that ensued, Brother Joseph. Nayawa istorya, pag-inim sa alak, bawal ba ng kuwat pag-inom? Sige, atong patalinghogan si Igsong Soriano, kung sa Biblia ba, bawal ang pag-inom sa alak? Sa Jerry, nasa Efeso 5:18. Og dili kamo maghubog-hubog sa vino, kay diha ni ana adunay kangilad, kundili himua nga mapuno kamo sa Espiritu. Ayan. Bawal ng Diyos yun yung maghubog-hubog sa vino. Para ikaw magkaroon ng Espiritu, huwag kang iinom ng alak na nakakalasing, huwag kang maglalasing. O kagaya ni San Juan, hindi nga siya uminom nun Basahin natin ang 1:15 ng Lucas sa Cebuano. Kay siya mamahimong dako sa atubangan sa Ginoo, og dili magainom og vino,
bisan mga ilimnon nga maisog, ug mapuno siya sa Espiritu Santo, bisan sa gikan pasaktian sa iyang inahan. Ayan, si San Juan Bautista na isang lingkod ng Diyos, hindi uminom kapatid na Jerry. Yung iba kasi, ang kanilang kung hindi ka naman maglalasing pwede kang uminom. Si San Juan di nga uminom Ang totoo nga, sa Diyos ka, kung maniniwala ka, tingin pa lang, bawal mo na tignan 23:31 ng Kawikaan. Dili ka magtanaw sa vino, kung kini magapula, kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay. Diba maliwanag, magtanaw man, bawal Wala namang magagawang maganda sa iyo yung alak, kapatid Tanong mo sa mga siyentipiko, tanong mo sa mga dietitian, may pakinabang ba sa alak na matapang na alak? Wala naman Wala. Wala kang makukuha doon. Alkohol lang nandun, makakasira sa atay, makakaalis ng isip mo, lalakas ang loob mong gumawa ng masama. Ganun ang nagagawa ng alak. Naa-addict ka pa. Nagiging addicted ka sa alkohol. Masama yun sa tao. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa mga taga-Roma nung araw, mabuti basahin na natin yung nasa Roma. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman nakatitisura ng iyong kapatid. Maayo ang dili pagkaon og unod, bisan pag-inom og vino. Ayon. Maayo ang dili pagkaon na ug-unod, bisan pag-inom og vino. Kasi yung paglalasing, yung mga drinking session, may pulutan, ayaw talaga ng Diyos yun Masama kasi sa tao yun. Kaya nga mayroong mga nag-iinuman, pagkatapos nagpapatayan Pag nagkapikunan, patayan na. Ilan mo na yung alak mo, hindi ka makakarating sa langit pagka alak ng alak ang iinumin mo. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa pag-inom ng alak. Si Jesus mismo ay umiinom ng alak, kaya alam niya ang lasa ng bagong alak at ang lumang alak. Kaya walang talata na nagsasabing bawal ang alak sa lahat ng pagkakataon. Ngunit malinaw na bawal ang paglalasing at kawalan ng pagpipigil. Dalawang klase ang alak sa ating panahon. May mga alak na konti lamang ang alcohol content gaya ng wine o inuming beer. At merong matapang na alak gaya ng liquors, gaya ng whiskey, rums at gins. Pero kapag naparami ang inom mo ay nakakalasing na. Dapat kapag tinamaan ka na ng konting hilo, dapat tigil na sa pag-inom. Ang iba kasi kaya daw sila umiinom para malasing. Yan na ang kasalanan. Pero wag gagawing uminom kahit konti kung mananalangin at nasa pagsamba. Kabastusan yan sa harapan ng Diyos. Sa Biblia, ang pinagbabawal ay ang paglalasing. Pero sang-ayon ako na ipagbawal ang liquors gaya ng whiskeys, rums, vodka at mga gins. At tungkol naman sa paniniwalang faith alone can save, ang sagot ko diyan ay depende sa faith. Baka ang faith mo ay nakasalig sa relihiyon o sa pastor. Marami kasing panatiko. Pero kung faith alone on Jesus Christ can save, nakakasiguro tayo ng kaligtasan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kapag sinusunod natin ang lahat ng utos ng Panginoong Jesus, ay nakakasiguro tayo ng kaligtasan. Sa pananampalataya, ang tao kasi ay nagkukulang sa pananampalataya. Pansinin ninyo ang salitang add to your faith. Hindi sinabi ni Pedro na add to the faith. Kaya nga, pinadadagdagan ni Pedro dahil nagkukulang ang pananampalataya ng tao. Kaya yung salitang faith o pananampalataya sa Biblia ay kumpleto at napapaloob roon ang mga bagay na pinapadagdag ni Pedro sa taong nagkukulang sa pananampalataya. Kaya ang tamang sabihin, faith alone to Jesus Christ can save. Amen. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.